Fanatics. Nasisisi po ngayon itong si Cheese Escudero. Bakit kanyo? Sa halip daw po na mailigtas si BP Sara, nahubaran pa ang loka. Dahil sa forthwith ni Escudero, nabulilyaso lahat po, mga kababayan, ang itinatagong bilyones. Oo nga naman. May katotohanan ang sinasabi po ng mga analyst hinggil sa bagay na ito. Dahil si Escudero, mga kababayan, dahil nga po sa hindi niya po ginampanan kung sana itinuloy na lang yung trial, no? Nung nakaraan po na impeachment laban, nung last year, kay BP Sara Duterte at doon na lang nila minagic, 'di ba, sa Senado. Eh di sana, mga ka-GP, hindi po nabulatlat lahat ng mga lihim ni BP Sara Duterte. Dahil po sa ginawa niyang forthwith, tapos ang Supreme Court, mga ka-GP Natics, ay naglabas po ng kanilang resolution na bigyan daw po ng due process, 'di ba? Si BP Sara Duterte at iyon naman po ang ginawa ngayon ng Committee on Justice, no? Align po doon sa pinag-uutos na 9 guidelines ng Supreme Court na bigyan ng due process. At dahil sila po, mga kababayan, ay may sole power to investigate, 'di ba? Mga kababayan, magbigay po ng sabina, 'di ba? At ilabas itong mga dokumento, SALN, SEC, BIR, AMLA. Ang nangyari po, ayun na nga, nahubaran itong si BP Sara Duterte na dati ay lihim, no? Maging kay Digong Duterte ay sobrang lihim. Ito nga si Karandang Si Karandang na naglabas po ng kakapurit na ebidensya laban kay Digong, pinatanggal, ginawan ng paraan para ito po ay ma-dismiss. 'Di ba? Mga ka-GP, so ito po, pakinggan natin kung ano po ang nangyari talaga dito kay Cheese Escudero. Naging malinaw na naging paulit-ulit naman ang paglilinaw ng House Justice Committee SEC, no, na sinasabi nila nagiging maingat kami sa lahat ng proseso dito para sundin nga yung sinabi ng Korte Suprema nang mai-accord natin ang due process laban sa para sa vice-presidente nga po. Pero hanggang ngayon hindi naman talaga sila humaharap doon sa sa hearing nga at sa impeachment case nga laban sa kanya para bigyang linaw pa rin yung mga katanungan dati pa. Kung dokumento lang din naman ang pag-uusapan, financial records lang din naman, at ang kanilang ina-argue hindi nga po ito pwede. Ulit-ulit din naman po sinasabi ng Justice Committee na hindi naman account ninyo ang binubuksan, kundi ang tinitingnan natin ay ang mga anomalous transactions. Valid po ba ito, sir? Tama. No? Actually, yung unang pinanggagalingan, yung unang hugot dyan, ay dapat sisihin nila yung kanilang mga sarili. Oo. Dahil sa kanilang pag-file sa Supreme Court, ayun po, kung maalala mo, Rika, ay na-dismiss ng Supreme Court yung kanilang impeachment. Pero may kolatilya. Yung pag-dismiss. Ibig sabihin, may bagong proseso yung impeachment. Nagdiwang sila noon. Akala nila ay may kolatilya para sa akin, mga ka-GP Natics, dagdagan ko lang. Ang ibig sabihin niyan ay nag-backfire. May backfire sa kampo po ni BP Sara Duterte. Sa kanila. Ito ngayon na nangyayari. Dahil doon sa decision na yun ng Supreme Court, nagkaroon ka ngayon ng hearing sa Justice Committee na dati wala. Dati pwedeng pagbotohan na yung sa plenary. Correct. Yun yung sinampahan nila ng kaso. So ngayon, ang sinusunod lamang ng Justice Committee at saka ng Kongreso, yung rules na ibinaba ng Supreme Court, yung dinismiss yung impeachment labang kay Vice President Sara a year ago. So sino sisisihin nila? Kundi yung kanilang mga sarili. Ikalawa ay itong mga testimony ni Madriaga, ni Senator Trillanes, ay kinokorroborate ng AMLAC na yung kanilang mga sinabi na bilyon-bilyon ang pumasok sa bank account ni Vice President Sara at ng kanyang asawa si Mads Carpio ay totoo.
totoo rin na ito ay nanggaling sa anomalous sources. Mhm. Katulad ng drug lord na si Michael Yang at saka possibly si Sammy Uy at iba pang mga anomalous sources. Okay, so maliwanag mga ka-GP Natics na talagang wala silang dapat ibang sisihin kung hindi yung mga sarili nila. Yung mga kaalyado nila, yung kanilang syempre mga legal counsel, kasama na nga po dito si Chis Escudero at doon sa kanyang forthwith, mga ka-GP Natics. Pero bago tayo pumunta dyan kay Chis Escudero, nakita naman po natin ang epekto na talagang nag-backfire kay BP Sara Duterte. Kasi doon sa Senado, kung titingnan po natin maigi ang structure dati, no? Mas marami talaga ng mga kaalyado nitong si BP Sara Duterte sa Senado noong 19th Congress. Pwede nilang ituloy yun dun kung tutuusin. At nung time na yon hindi pa nabubulatlat, hindi pa po nalalantad yung mga records na ganito. Hindi pa nalalantad yung mga 6.67 billion na sinasabi ninyo. 'Di ba? Doon sa Senado, mga ka-GP Natics, pwede na nilang gawa ng paraan yung kung tutuusin No, na hindi mailabas yan, pigilan ng mga kaalyado nila. Pero dahil sa kanilang ginawa na paglapit sa Supreme Court na nagsasabi po na hindi kami binibigyan ng due process. Ngayon, binigyan kayo ng due process. Diyan pa lang sa Committee on Justice, sa baba pa lang, nilatag na yung mga ebidensya. 'Di ba? Na napakabibigat, mga ka-GP. Sobrang bibigat na talagang si Sara ay meron pong hulog. At ito pa, yung kay Chis Escudero na ayon din kay Dick Gordon, mga kababayan, ay talagang naapektuhan, no? Chairman po ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Hingi po tayo ng insights. Ano po kaugnay sa congressional o House hearing for later today. Magandang umaga po sa inyo, Senator Dick. Good morning, Alvin, at sa lahat ng mga nanonood sa inyo palatuntunan. Opo, ay kayo po, I'm sure, nakamonitor din po sa mga goings on dyan sa Kamara. Ano po? And for today, ang i-discuss po ay tungkol doon sa di umano'y threat ng Vice President sa Pangulo, First Lady at former House Speaker. Ay anong expectation ninyo for today, Senator Dick? If I understand your question correctly, ay lalabas certainly nila yung mga sinabi ng Vice Presidente. Kahit na wala siya doon, ilalabas yung mga sinabi niya na pagbabanta at iba't iba mga issue na niraise niya. At yun ay napaka-serious, kaya pagkatapos yan, I suppose, makakaboto na lahat yung mga congressman. Kailangan may pasa na sa buong plenary so that the impeachment process can start. Tama, opo. Pero kayo ba kampante kayo na makukuha nila yung magic number daw na 106 sa buong plenaryo? No po? Hindi pa po yan today, no po? Kasi tatapusin nila yung lahat ng articles of impeachment. Most probably daw sa unang linggo ng Mayo pa yan, yung botohan. Are you confident na makukuha nila yung boto at matutuloy tayo sa trial sa Senado? Alam mo, masidhi yung mga charges At saka mukha namang maganda yung pag-handle ni Congresswoman Listro, maingat siya. At ang may problema dito ay hindi pagdalo ni Vice President sa kanya babalikwasyon dahil certainly hindi niya nasagot yung mga tanong, no? Kaya lalabasan malakas ang public pressure. I think over 85% of the people want to see Ma'am Opel. the impeachment to go on. So I think mahirap tumanggi dyan at mahirap maging partisan dyan. Opo. At saka pag umabot po ito sa Senado, iyan muna yung track natin bago yung legalities tungkol doon sa pagbubukas ng mga records at saka yung complaint ni Attorney Manasseh Carpio. Ano po? Pag napunta sa Senado, sa basa mo lang ngayon, Senator, makakakuha ba sila ng 2/3? Kasi pinag-usapan namin yan sa TV Patrol. Sabi ko, parang malabong makakakuha ng 2/3 yan. Makakakuha na ulit? 2/3. Hindi ba sa Senado, ang kailangan mo for conviction, 2/3 vote, right? Yes. Well, it has happened before. And yan ay nasa sa konsensya na ng mga senador yan. No? Dahil nakita mo yung nangyari kay Chis Escudero, pinakailaman yan na medyo nasira si Chis doon sa kanyang interpretation ng forthwith. Gusto ng tao magkaroon ng closure dito. At kung ito ay tatakbuhan ng Senado at dapat nalikod sila diyan sa sistema yan, mahirap kumarap sa tao na kayo ay hindi nagdesisyon
dito sa napakasela ng mga kaso. Ang daming nakalagay doon sa lalabas sa articles of impeachment. So maliwanag din mga ka-GPnatics, no? Maging si Chis Escudero, hindi lang si VP Sara Duterte ang na-backfire nito. Maging si Chis Escudero ay naging malaking, sabihin natin, isang malaking piece, di ba? Para mangyayari ang lahat ng ito. Sabi nga ninyo, ay itinadhana talaga, sabi ni Ma'am Vivian De Vera. Itinadhana talaga na hindi matuloy noon dahil marami pa tayong malalaman. Salamat sa forthwith ni Boy Kilay. Pati yung forthwith ni pati itong si Quezon dahil sa kanyang forthwith, nahubaran si VP Sara Duterte at the same time siya din na backfirean. Natanggal nga siya bilang Senate President 'Di ba? Dahil doon sa kanyang kayabangan, dahil yung sa kanyang hindi alam nyo yun mga ka-GP na pinatagal niya ng sobrang tagal, 4 na buwan, 'di ba? Ang sabi naman ng Supreme Court, dapat forthwith, dapat agad-agad, immediately, without delay. 'Di ba? Pero may sinabi doon na discretion ito ng Senado kung yung availability nila, pero hindi naman sinabi doon na kailangan 4 na buwan mong pag-antayin, 'di ba? So ikaw bilang Senate President, meron ka dapat paninindigan, meron ka dapat tinatawag na character ng isang pagiging leader. Ikaw nga ang Senate President So dapat meron kang initiative para magsagawa ng pagdinig agad-agad. 'Di ba? Maliwanag 'yun mga ka-GP, na isa ito sa nagpahamak. Malaking tulong si Chis Escudero para mailantad ang mga baho at ang bilyones ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawa. Kasi kung hindi po nangyari ito, mga ka-GP, ay sigurado po, hindi natin malalaman, hindi natin mabi-verified, hindi po makukonfirma ng AMLA na tama yung mga sinasabi nitong si dating Senador Antonio Trillanes, single po sa kanyang mga paratang, doon sa mga anomalous transactions, suspicious, at mga covered transactions na mag-asawang ito. Na nakikita natin, 88 million lang ang salin, pero bilyones ang dumadaan doon sa kanyang mga bank accounts. Dahil pinag-uusapan na rin natin yung bank accounts, mga kababayan, mukhang